Bati ko sa lahat. Ang impormasyon at analytical na serbisyo ay nakikipag-ugnayan sa iyo System, Guru, Markets. Magsimula tayo sa buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kung kinakailangan, maaari mong ihinto ang video. Maaari mong tingnan ang bawat parameter ng kumpanya ng mas malapit. Ngayon ay titingnan natin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng korporasyon. Vinci Partners Investments, ticker, AINI. Ang pagsusuring ito ay batay sa kasalukuyang impormasyon mula Mayo 26, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru, Markets kumpanya Vinci Partners Investments LANI na bibilang sa subkategory. Alternative Investments, 27 kumpanya ang kasangkot sa pagsusuri na medyo kinatawan. Makikita natin ang mga huling desisyon sa pagtatapos ng video na ito. Ang marka ng kumpanya ay 7-0. Ang average na marka para sa subkategory ay 1.5 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng stock market sa kabuuan. Tandaan na ang average na marka para sa buong stock market sa kabuuan ay 1.5 puntos. Laban sa marka ng kumpanya na 7 Vinci Partners Investments LADI. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng stock ng isang kumpanya Vinci Partners Investments LADI at mga subkategory na kumpanya. Makikita natin na over 12 months ang shares ng kumpanya Vinci Partners Investments LANI nagpakita ng dynamics ng -1.03%. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory na 16.7%. Market capitalization ng kumpanya Vinci Partners Investments nagkakahalaga ng $0.63 bilyong dolyar. Na may market capitalization na $658 bilyon, ang subkategory ay nagkakahalaga ng $1.5 bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa $0.25 bilyon. Na may subkategory na capitalization na $113 bilyon. Sa paghahambing ng mga bahagi ng market at balancing capitalization, makikita natin ang mga sumusunod. Inookupahan bahagi Vinci Partners Investments sa subkategory sa kaso ng market capitalization assessment ay 0.005%. Ang book value ay 0.225%. Pagtatasa ng bahagi ng organisasyon sa merkado at halaga ng libro ng subkategory, mabuti 1 puntos. Ang kumpanyang nasa ilalim ng pagsusuri ay may mga utang na $0.127 bilyon. Ang mga pananagutan sa pananalapi sa pag-book ng capitalization ay bumubuo ng 50.8% ng kapital ng kumpanya. Pagganap ng utang ng kumpanya, mabuti 1 puntos. Ang price-to-earnings ratio ng kumpanya ay 27.3. Ang average ng subkategory ay 58.7 na 53% mas mababa kaysa sa average ng subkategory. Ratio ng presyo sa merkado sa kita kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakahusay, 2 puntos. Ang mga kita sa huling 12 buwan ay $23 milyon. Ang mga kita sa hinaharap para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging $56 milyon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti 1 puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 4.9. Ang average para sa subkategory ay 4.2 na 17% mas mataas kaysa sa average para sa subkategory. Pagsusuri ng halaga ng merkado ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, pasable, 0 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay $130 milyon. Ang mga kita sa hinaharap sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging $200 milyon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti 1 puntos. Ang marginality ay 17.9% na may average sa subkategory na 7.2%. Pagtatasa ng margin ng benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategory, mabuti 0.5 puntos.
Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 0.213%, na 124% higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng kumpanya ay $1,054,000. At sa subkategory na $2,360,000. Pagsusuri ng kapital ng merkado ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay $38.6,000. Na may average para sa subkategory, $40,200. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat individual na empleyado ay $215,000. Sa subkategory na $558,000. Pagsusuri ng dami ng benta sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang dami ng maikling transaksyon ay tumutugma sa 1.2% na may average para sa subkategory na 2.6%. Tagapagpahiwatig REL-14 na nagpapakita ng antas na 48% para sa kumpanya Vinci Partners Investments. Samantalang sa subkategory ang RC level, 14 na ay 50%. Ang kasalukuyang presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang $9.7. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang $12.59. Tingnan natin ang talahanayan ng order. Ito ay magagamit sa lahat. Ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng lahat ng mga desisyong ginawa ng sistema ng tulong ngayong season, Guru Markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Batay sa mga resulta ng pagsusuri sa seguridad Vinci Partners Investments. Sistema ng impormasyon at sanggunian Guru Markets isang desisyon ang ginawa. Magbukas ng buy order sa $9.78 bawat bahagi. Ang order ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may isang medyo mataas na halaga. Ang pagtatasa ng kumpanya ay isinagawa gamit ang modelo ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 1.06. Ang stop loss ay nakatakda sa 8.76. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Sa kasong ito, automatikong isinara ang order sa pagtatapos ng sesyon ng kalakalan sa Hunyo 24, 2025 o sa huling araw ng kalakalan bago ang petsang ito. Ticker, LSEE, ay isang balancing order upang ibenta. Ang video sa deal sa pagbabalance ay may publish na o na-publish na sa channel na ito. Sa kaso ng pagsasara ng alinman sa mga order, ang pangunahing o pagbabalanse. Ang pangalawang order ay naayos sa aktwal na presyo. Salamat madla sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng impormasyon at reference system mula sa Guru Markets.